Mas pinaigting ng Estados Unidos at Israel ang pag-atake sa Iran na yon ay may pagbaba na rin ng mga sundalong Amerikano sa teritoryo ng Iran. Bumalik si Donald Trump mula Beijing nang walang pag-usad sa usapin ng Iran at walang tiyak na pangako mula China na gigipitin ang Tehran. Ngayon din, naglabas ang New York Times ng artikulong nagbago sa lohika ng bigmaan laban sa Iran. Maaring magsagawa ang Estados Unidos ng espesyal na operasyong panlupa sa Iran sa mga susunod na araw para makuha ang nuclear na materyales. At mahalaga ito dahil marami ang tumutukoy na pagkatapos mismo ng pagbisita sa Beijing, pagkatapos ng summit kay Xi Jinping, babalik si Trump sa totoong digmaan. Hindi sa airstrike, kundi sa mismong operasyong panlupa kasama ang Special Forces. Ngayon, tatalakayin natin lahat ng detalye tungkol dito. Ako si Alexei Pichi, tara't pag-usapan natin ito ng sabay-sabay. Pero bago tayo magsimula, hinihiling ko na mag-subscribe kayo sa channel, i-like ang episode na ito, mag-iwan ng kahit anong komento, at mag-subscribe din po sana kayo sa aking Telegram channel na Pichi News. Ang link ay nasa video description. Doon namin inilalatala ang mga agarang balita agad naming natatanggap. Ayon sa mga Amerikanong media at kanilang source, matapos mabigo ang negosasyon ni Trump sa China tungkol sa Iran, nagdesisyon siyang kumilos ng mas aktibo. Matagal na itong pinag-uusapan. Handa na ang Estados Unidos at Israel sa operasyong panlupa sa Iran. Kung mangyayari ito, ito ang magiging unang deployment ng mga puwersang panlupa ng Amerika sa teritoryo ng Iran sa ilalim ng digmaang ito. Ito ang unang totoong eskalasyon maliban sa mga operasyong panghimpapawid. Talakayin natin kung bakit ito nangyayari, dahilan nito at kung gaano nga ba ito kaposible. Simulan natin sa pangunahing tanong, bakit nga ba kailangan ang isang operasyong panlupa para kay Donald Trump? Ngayon, ibinigay ng Sentro ng Estratehikong at Pandigdigang Pag-aaral sa Washington ang sagot. At susunod ay iko-quote ko. Ang Operasyon Epikong Pot ay naganap makalipas ang 8 buwan matapos ang Operasyon Midnight Hammer. Ang mga pag-atake noong nakaraang taon ay malaki ang pinsalang idinulot sa nuclear program ng Iran na nag-iwan ng kaunting mahahalagang target para sa karagdagang pag-atake ng Amerika. Ibig sabihin, nagawa na ng abyasyon ang lahat ng makakaya nito. 3 nuclear na pasilidad, Fordo, Natanz at Isfahan ay binomba na pero hindi pa rin nalulutas ang problema at ito ang problema. Ibig sabihin, ayon sa 7 kasalukuyan at dating opisyal na pamilyar sa military planning, nagpapaliwanag ang CNN ngayon. Hindi nawasak ng mga airstrike ng Amerika ang lahat ng stockpile ng Iran ng highly enriched uranium. Karamihan nito ay nasa isang underground na imbakan sa nuclear facility ng Isfahan. Sinabi ni Rafael Grossi, ang pinuno ng IAEA, na tinatayang 200 kilo ng highly enriched uranium ng Iran ay tila nasa Isfahan pa rin. Mayroon ding bahagi nito sa Natanz at dito mahalaga ang bilang na 200 kilo ng highly enriched uranium. Ayon sa IAEA, sapat na ito para sa humigit kumulang 10 nuclear warheads at tumatanggi ang Iran na ibigay ang mga reserbang ito. Bakit hindi kayang lutasin ng Air Force at mga airstrike ang problemang ito mag-isa? Hindi kayang tumagos ng mga airstrike ng Amerika sa mga tunnel sa Isfahan ng mag-isa. Una sa lahat, dahil ang pasilidad ay walang mga ventilation shaft, hindi tulad ng ibang nuclear facilities ng Iran na nagsisilbing mahihinang bahagi ng imbakan. At noong Hunyo ng nakaraang taon, nang binumba ng mga Amerikano ang mga nuclear facilities na ito, nagtagumpay sila kapag tinamaan nila ang mga ventilation shaft. Samantalang sa kaso ng Isfahan, hindi tumatama ang mga bomba sa tamang lugar. Ang mga lagusan ay napakalalim, may mga patong ng bato sa ibabaw at sa ilalim ay may uranium sa anyong gas na inilagay sa mga espesyal na bakal na silindro. Kahit bumbahin mo ng bumbahin, hindi pa rin masusolusyonan ang problema. Dito nagsisimula ang pinakakapanapanabik na bahagi. Ang Sentro ng Estratehikong at Pandigdigang Pag-aaral sa Washington ay naglabas ng satellite images at ipinaliwanag na matapos ang airstrike ng Operasyong Midnight Hammer noong nakaraang taon, nagsagawa ang Iran ng paghuhukay sa mga dating pasukan ng mga lagusan malapit sa underground nuclear facility sa Isfahan. Ibig sabihin, Iran mismo ang naglilinis ng lagusan at pilit pumapasok sa nuclear facility, kaya nakakakuha sila ng highly enriched uranium. Ibig sabihin may access na sila rito at ito mismo ang pangunahing kinatatakutan ng Washington. Kung makuha ng bagong leader ng Iran ang uranium matapos mapatay si Khamenei sa simula ng digmaan, tuluyang mawawala ang kontrol sa proseso.
Dahil na yon, ang kapangyarihan sa bansa ay ganap ng hawak ng Islamic Revolutionary Guard Corps nang walang anumang moderatong pumipigil, hindi tulad ng dati. Ngayon, hawak ng militar ang lahat ng kapangyarihan at ayaw nilang makipag-usap sa mga Amerikano. Paano masosolusyonan ang isyong ito at anong operasyon ang tinatalakay na yon sa White House? Sa White House, napag-uusapan na nagdulot ng diskusyon sa administrasyon ni Trump ang mga nangyayari. Tungkol ito sa pagpapadala ng mga elite na unit ng US Special Operations Command na posibleng makipag-ugnayan sa mga komandong Israeli para pisikal na pasukin ang mga lagusan at kunin o sirain ang enriched uranium. May isang mahalagang paglilinaw pa. Ang ganitong misyon ay mangangailangan ng 12-dosenang kung hindi man daan-daang karagdagang sundalo sa lupa para suportahan ang Special Forces. Hindi ito simpleng raid ng maliit na grupo ng sundalo, kundi malakihang operasyon ito. Si General David Petraeus, dating commander ng Central Command, ang taong namuno sa mga digmaan sa Iraq at Afghanistan, ay nagbabala ngayong araw mismo sa Fox News. At ito ang kanyang sinabi, sipe. Napakataas na magiging pusta nito. Sobrang delikado ito at maaring malaki ang maging mga casualty. Ang nagsasabi nito ay siya mismong nagplano ng ilan sa pinakakomplikadong operasyon sa makabagong kasaysayan ng militar. Pero sinasabi niyang hindi ito dapat gawin. At kung dapat man, kailangan talagang kalkulahin ang lahat ng posibleng panganib. Sinasabi ng mga eksperto sa nuclear disarmament na hindi basta-basta makakapagpadala ang Estados Unidos ng isang maliit na grupo ng Special Forces sa Iran nang walang malaking panganib. Bakit? Para magawa ang operasyon, kailangan magtatag ng protektadong perimeter sa gitna ng Iran. Malamang kakailanganin ng libu-libong sundalong Amerikano para tiyakin ang seguridad habang hinuhukay ng mga Amerikanong eksperto ang highly enriched uranium sa malalalim na tunnel sa Isfahan. Libu-libong sundalo sa gitna ng Iran na kahit maraming pinagdaanan ay may aktibo pa ring hukbong sandatahan. Pero napakalaki ng tukso para kay Donald Trump, syempre. Ayon sa pagtataya ng US regulators, ang highly enriched uranium ay maaring itago sa 16 na silindro na mas mababa sa 1 metro ang taas kasing laki ng malaking diving tank. Bawat silindro ay may bigat na mga 25 kilo sapat na magaan para dalhin gamit ang sasakyan o kahit mano-mano. Ibig sabihin, kahit maliit na grupo ng espesyal na puwersa ay posibleng magnakaw at maglabas ng uranium. Parang 16 na tangke lang at halos walang problema. Pero tanong, paano mo gagawin yon? Ano ang sinabi ni Trump? Siya mismo ang nagsabi ng mga salitang parang nag-aanunsyo ng desisyong ito. Noong nakaraang linggo pa, bago ang biyahe sa Beijing, sinabi niya, hindi ko papayagan magkaroon ng nuclear na armas ang pangunahing taga-suporta ng terorismo sa mundo na sila at malayo sila sa iba. Pag alis niya mula Beijing, sinabi niyang mareresolba ito kahit anong paraan. Ang ibig sabihin ng sa kung anong paraan man ay kung hindi tayo magkasundo, magdidigmaan tayo. Si Marco Rubio, kalihim ng estado ng US, ay bahagyang pinag-iba ang mga yugto ng digmaang ito. Sinabi niyang tapos na ang operasyong Epic Fury gaya ng ipinaalam ng Pangulo sa Kongreso noong unang bahagi ng Mayo. Ayan, sabi niya, tapos na ang yugtong ito. Lilipat na ang Estados Unidos sa susunod na tinatawag na Project Freedom. Ito ay isang pagtatangka na buksan muli ang kipot ng Hormuz. Ayan, at tungkol sa uranium, sinabi ni Rubio ang isang napakahalagang bagay. Sapat nang sabihin na ang presidente at ang buong ating koponan ay nauunawaan ang kahalagahan ng isyung ito at kailangan itong maresolba sa isang paraan o iba pa. Ikalawang yugto ang Project Freedom. Sa isang paraan o iba pa, itong parirala tungkol sa uranium ay ang ikatlong yugto na. Sabi ng White House sources, posibleng magsimula ang ikatlong yugto sa mga susunod na araw. Kasabay nito, ang Sina na inaasahan nilang tutulong ay hindi naman tumulong. Bumalik si Trump mula China na bigong maresolba ang issue sa Iran at kailangan niyang magbesisyon. Ayon sa mga source, ang desisyong ito ay tangka na magpadala ng special forces para sa ground operation upang kunin ang highly enriched uranium. Dito ako maglalagay ng ellipsis. Ibahagi ang inyong opinyon at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Mag-subscribe sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Kung gusto ninyong suportahan ang trabaho ng YouTube channel na ito, maaari ninyong gawin ito sa pamamagitan ng anumang donasyon gamit ang mga link at detalye sa description ng video na ito. Magpapasalamat ako sa anumang suporta mula sa inyo. Hanggang dito na lang. Ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.